Hindi may iwasan talaga. Nakakaibat niyan yung pagod at stress sa puya. Tapos, dadagdagan pa ng unhealthy habits gaya ng pagpupuya. Yun na nga, magpupuya. Takabaw! Recipe yan for body disaster. Oh no! At saka ito, mahalaga talaga na makinig tayo lahat today. Hindi lang ngayong December tayo prone sa physical stress. Kasi marami po sa atin maghapong nakaupo sa trabaho, nakaharap sa computer, o yung iba maghapong nakatayo naman. Oo, naku, napakarami nila dyan. Naku, may epekto po yan sa ating katawan. Kaya, lovelies! Ngayong umaga, nag-imbita po tayo ng mga eksperto para ipaliwanag sa atin ano nga ba ang pwedeng makatulong sa ating pangangatawan. Itong araw ang tinatawag na physical therapy. Taray! Tawagin na natin ating mga bisita! Paakyat na sila, ha? Papasok na sila sa gate, ha? Nandito na, Miss May Galanza, Miss Jem Yossi at Sir Paolo Gonzales! Hello! Good morning! Pasok po! Pasok po sa aming sala. Ayan, aba, naka-ano talaga kayo? Naka-uniform pa. Halika! Halika, kumusta ang umaga nyo? Kumusta ang gising? Maaga ba kayo gumigising? Normal na gising nyo to? Opo. Normal? Si Paolo, sabi ni Paolo. Ayaw, batiin nyo muna yung ating mga nanonood at nakikinig sa Net25 at sa Radyo Agila. Go for it. Miss May, kayo muna. Good morning po sa mga nanonood ng Net25. Ay, how about you, my love? Jem, go for it! Good morning po sa mga nanonood ng Net25. Yes, at nakikinig sa Radyo Agila, Paolo! Hello po, good morning po sa lahat po ng nanonood sa Net25. Okay, syempre talagang matagal ko nang naririnig to itong PT na tinatawag, physical therapy. Ano yung pagkakaiba nila doon sa usual na magpapamasahe ka? Di ba may mga iba't ibang masahe? O di kaya mga hilot-hilot? Sino ba ang pwedeng magkwento niyan sa akin? Sige, ako. Sige, ikaw na lang. Go for it. Ano yung kakaibahan nila? Bilang patient at nagpapamasahe, ang difference po ng physical therapy sa massage. Physical therapy po, bago po tayo magpa-PT, kailangan po prescribe po yan ng medical doctors. Tama, correct. At may kasama po yan exercises. Ang massage po, more on relaxation po siya. Okay, and actually, pag PT ka, dapat inaral mo yan, di ba? Hindi siya basta-basta parang gagawin mo lang. Tama po ba? Yes, my love, Jem? Yes po. Usually 4 to 5 years po namin siyang inaaral. Oo, may na-master mo siya. Yes. Okay, ano-ano ba yung mga treatment na ginagawa po ninyo or yung mga services na authorized po ng inyong kumbaga, karera, no? Na kailangan yung gawin sa inyong mga pasyente, Paolo? We do 3 procedures po. Okay, Tatlong procedures sige. po. 3 parts usually. Ginagamit namin yung modalities, which is yung mga materials, such as hot pack, or mga cold packs. Okay. Second is yung manual therapy. This is usually yung part na medyo nagja-jive kami with tinatawag nilang mga massage therapies. Wherein we use our hands po. Ginagamit namin yung kamay namin in order to alleviate the problem. Kunwari, stretching. And lastly, yung na-mention nga po ni Ma'am May na may exercises kaming ginagawa po. Hindi pwedeng wala, yung mga nakikita natin, yung halimbawa, hindi masyadong yung parang na-aksidente, tapos kailangan niyang maglakad, gano'n, no? Parang yes po. Ang daming, may mga gamit din kayong kailangan. Yes Ayan, po. ako! Eto na! Siyempre, ang tanong ng ating mga kababayan, anong mga sakit ba ang kailangan ng serbisyo ng isang physical therapist? Sino ang pwede magsagot dyan? Ako po, as a patient po, again, usually po yung nakaka-experience ng upper back pain and lower back pain. Kunyari ako po, pag nagsa-cellphone po ako, laging nakaganyan, parang laging palaban. According to them, mali po yun. Dapat relax lang yung body natin. So, lagi pong masakit yung upper Kaya back pala dito masakit. Yes po. Tsaka yung dito. Tapos yung mga wrist din. Yes. Tsaka yung mga daliri din. Opo. Kaya tama pala yung sinasabi ng mga magulang. Kasi cellphone mo yan! True yun! Ala! Okay. Sino po yung mga madalas na nagiging pasyente po ninyo or nagiging clients po ninyo? Usually po, kung hindi office workers, mga BPOs, may mga patients kami na may history ng stroke, patients lang na may problem with imbalance ng muscle, may scolio, ganun O di po. kaya yung mga na-break yung bones, Yes, tapos inopera, diba? O di kaya na-sprain. Yes, Yan na mga prone, sa mga ganyan yun. Ako naman, sa mga nabagin yung mga pasyente, syempre,
iba-iba rin yan, yung tagal ng therapy na pagdadaanan nila. Yes, Okay, correct. magbigay ka lang ng example, Paolo. For example po, yung upper back pain, usually in our experience, around 2 to 3 weeks lang po namin Ako, sila Joms, i-train. nakikinig ka ba? But Asawa yung ko. mga tinatawag nilang frozen shoulder usually takes months Ay, actually. hindi pala yung sa asawa ko dito sa may sa may lower back, yung mga bewang-bewang. Yes, usually ganun pa rin po, mga 2 or 3 weeks. Ah, ganun pa rin? Okay. May mga may exercise din ba na kailangan pagdaanan? Yung Yes, mga ganun, opo. yung mga pain na yan? Yes po, kasi yung po talaga yung magbabago dun sa body natin na para hindi na maramdaman yung pain na nararamdaman niya. Okay. Siyempre sabi nyo nga, para hindi, kaya kayo nag-PPT, kaya kailangan ng pag-PPT para hindi na lumala yung mga sakit. Ano usually yung, halimbawa, pag pinabayaan mo na sakit sa katawan mo na hindi mo pinapiti, ay lalala at possible na maoperahan ka or pwedeng hindi ka makalakad, hindi mo may galaw, yung mga ganon, diba? Usually po kapag, for example, yung mga simpleng ankle sprain lang, Okay. pwede po siyang mag-lead doon sa mga pwede nang ipa-surgery afterwards, ganun po. Kasi pag hindi siya nagalaw, syempre yung katawan natin, parang hindi siya sanay na ganun, na parang nasa stuck lang siya. Ganun po. Kasi kasali din po ba sa, niya, pinipiti niya yung mga naipit na ugat, mga ganyan? Yes, may ganon ba? Yes may ganon po. ba? Yes, yes ma'am. May Meron ganon. po. Kaya usually, saan ba yung palaging may ganyan? Yung mga naiipitan ng ugat na ganyan? Sino pwedeng magsalita doon? Usually po, dito sa neck natin. Yeah. Kaya sometimes we have tingling sensation rin. Correct. Pwede rin sa wrist. Yung tinatawag natin na carpal tunnel. Ayun, naku, ang daming may ganyan. Yes, yung tito ko, naoperahan siya. As in, dahil hindi nga niya na So, delikado din pala yun, kailangan mapiti. Opo, depende po kasi yun eh. Like, pero pinaka-first basis talaga sana is PT po. Oh, yung kanya kasi hindi na siya makahawak. Hindi na siya, at yun yung sinasabi ko sa, senior na po siya, hindi na siya makahawak, hindi na siya makagrip. So, delikado for him. Parang hindi mo na maigagalaw yung, hindi mo na mapapakinabangan yung mga kamay mo. Okay. Eto na, pwede niyo po bang ipakita sa amin at ipaliwanag sa amin kung ano yung bahagi ng katawan yung tinatarget ng mga exercise na sinasabi niyo? Ano yung mga exercise na to? Ano ba to? Tatayo na ba tayo para mapakita natin? Sige, tara. Dito tayo sa harapan. Ayan. Okay, sige, game. Paano yan? Lower back. Sige. Sige, ito na. Yung tayo sa harapan. Pwede natin yung mat po. Dito. Pwede po mat. Halika kayo, Paolo. Jem, meron kasi silang mga gamit, no? Ito yung sinasabi nila na kailangan nila ng gamit sa tuwing may mga sessions sila sa kanilang mga clients or mga customers nila. Ayan. So, Ayan. first muna discuss natin is yung tinatawag na mga upper back pain, which is Okay. usually nakikita natin sa mga either office workers or yung mga, maski yung mga nasa bahay lang mismo, yung mga ating mga house mommies po. So, ang katawan kasi natin, gusto niyan gumagalaw. Okay? Hindi ibig sabihin na gumagalaw is nakaupo lang, na ganyan, nakasteady lang. It likes to move about. So, itong usually pinapagawa ko sa mga patient ko. So, si Ma'am Jem po, Ang pwede bang magiging mag-ano, kliyente or- nyo, pasyente. Sige po. Ayan, sige. Sige po. Sige, sabay. Tawag ko dito is the open book exercise. So, very simple lang to. You can do it on the bed or on the sofa. Dapat pala ako na lang. Ay, gusto niyo mo ba? Ako na lang. Sige po, Ako sige na lang, po. Jem, para masarap Para to eh. ma-experience. Parang maganda yung gagawin niya, Jem. Pasensya na ha. Parang sabi ko, parang may gagawin to si Paolo. Sige, ako na lang, Paolo. Sige po. So, kailangan tama ba itong posisyon ko? Yung pag-upo ko, ganyan dapat siya. Nakatagilid po kayo actually. Gaganito ako? Yes, opo. Okay, sige. opo. Tapos? Tapos fetal position kayo akin yung Uy, para fetal. mas comfortable si ma'am. Lagay natin Ayan, to sa may likod unan. natin. Correct, Opo. oh. Tapos yung both of your hands naka-forward. Okay? Tapos mas maganda kung meron kayong naka-assist dito sa may low back nyo. Ayan, okay. So yung top of your hand, yung top hand nyo, mag-reach backward. Okay? Dito? Yes, Sa likod? opo. And it will twist. I want you Wow! to inhale as you open. Okay? And pwede kayo mag-turn your head nyo towards Inhale, sa akin. ano? Yes po. Inhale, inhale, inhale. Don't exhale. Exhale, exhale, exhale. Inhale, inhale, Uy, ang inhale. sarap! Exhale, Tsaka yung mga exhale, tumutunog! Ano to mga tumutunog na to? exhale, exhale, exhale. Wow! Inhale. So, pwede to mga 2 or Uy, tumutunog 3. talaga yung shoulder ko!
Okay, ma'am. Sige. Do you want to do the other side? Siya! O Sa talaga. other side So, ibig tayo. sabihin, love, hindi ka naggagalaw-galaw. Daming tumutunog. Ayan na, nako! Siyempre, pag gagawin natin to, nakikita niyo naman, ha? Kailangan eksperto po yung gagawa at magpapaturo kayo. Okay, eto na. Pag naturo nyo na, hindi pwede na hindi pwede na magsarili pa rin. Yes po, kailangan. Kasi actually ito very, very basic po ito. So meron tayong mga progression na ginagawa po. Para syempre mas maging robust, mas maging flexible, mas maging strong ang body natin. Yes. Para tayo makagalaw sa ating everyday use, everyday activities. Okay? Grabe, Sige po. hindi ko na ma-reach yung likod ko dahil dito. Hindi. Ibig sabihin, hindi na flexible katawan ko? Yes po. Pero, ang... Dahan lang, Paolo. Ikaw naman, inuuhan mo agad ako. Pao! Hi! Sumama mo dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.